kilala ang Ateneo Blue Eagles bilang isa sa pinakamatagumpay na collegiate basketball team sa Pilipinas. Ngunit bukod sa kanilang mga kampyonato, matagal na ring pinag-uusapan ang matinding training program ng team sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Ayon sa ilang dating manlalaro, ang kanilang taunang bootcamp sa Aurora ay hindi pangkaraniwang basketball training. Inilarawan nila ito bilang military-like dahil sa matitinding physical at mental challenges na kailangang lampasan ng bawat atleta. Kabilang umano sa mga aktibidad ang maagang paggising, mahabang takbuhan sa buhangin, endurance exercises at iba't ibang team building activities na layuning palakasin ang disiplina, tibay ng loob at samahan ng koponan. Dalhin po kami sa isang resort na tago, tapos yung po gigisingin po kami para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng players that underwent the bootcamp? Opo, na wala po kaming kaalam-alam, nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball, kinuha po lahat ng cellphone namin, tapos po 1 week po kaming magkakasama lang, tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin Minsan, bigla pong may alarm na 3 a.m., tapos po magla-lunges kami sa buhangin, tapos lalangoy din po kami. Tapos syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy, Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na para sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng player. Opo. Siya na yung sumayib. Opo, siya na po yung sigaw na rin na sigaw. Pero doon po nabuo yung ano po namin Yung tinatawag nga po namin na Band of Brothers. Para sa ilan, ito ang isa sa mga naging susi sa tagumpay ng Ateneo sa nakalipas na mga taon. Ngunit para naman sa iba, muling nabuksan ang tanong kung gaano kalayo ang dapat marating ng isang training program pagdating sa kaligtasan ng mga atleta. Muling naging sentro ng usapan ang naturang bootcamp matapos ang trahedyang naganap noong June 8, 2026 sa Dipaculao, Aurora. Nasawi ang dalawang Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang isinasagawa ang isang team building activity sa dagat. Batay sa paunang ulat ng mga autoridad, naglalakad lamang umano ang grupo sa bahagi ng tubig na hanggang hita ang lalim ng biglang magkaroon ng malakas na agos o rip current. Dahil dito, tinangay sina Baterbonia at Adili patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa kabila ng rescue efforts, hindi na nailigtas ang dalawang manlalaro. Ayon naman sa pulisya, wala silang nakitang indikasyon ng foul play at sa kasalukuyan ay itinuturing ang insidente bilang isang aksidente. Nilinaw rin nila na walang katotohanan ang mga kumalat na haka-hakang may mga pabigat na nakakabit sa katawan ng mga biktima habang ginagawa ang aktibidad. Gayunpaman, marami pa ring katanungan ang nananatili. Sa isang emosyonal na pahayag, kinwestiyon ng ina ni Rene Baterbonia kung bakit isinama sa isang aktibidad sa dagat ang kanyang anak, gayong basketball player ito at hindi swimmer. Ayon sa kanya, hindi umano sila nabigyan ng sapat na detalye tungkol sa uri at tindi ng training camp. Dahil dito, humihingi ngayon ng malinaw na paliwanag at hustisya ang pamilya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Ateneo de Manila University upang ipahayag ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Nangako rin ang universidad na makikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyon upang mabigyang linaw ang buong pangyayari. Dahil sa insidenteng ito, muling nabuksan ang usapin tungkol sa kaligtasan ng mga student-athlete at kung sapat ba ang mga safety protocol sa mga training camp at off-campus activities. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, nananatiling nagluluksa ang buong basketball community para kina Rene Baterbonia at Divine Adili, dalawang kabataang atleta na marami pa sanang pangarap na maaabot. At habang naghihintay ng mga sagot ang publiko, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa marami. May magagawa ba upang matiyak na hindi na muling mauuwi sa ganitong trahedya ang isang training camp na ang layunin sana ay maghubog ng mga kampeon?